Hello guys. Hello. This is for Scorpio. Scorpio, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa'yo ng mga baraha. Scorpio, thank you sa lahat ng mga naandito, nanonood. Welcome sa mga dati at bago kong subscribers. Thank you sa inyong lahat guys. Huwag niyong kakalimutan na mag-comment, mag-like, mag-share. Okay, Scorpio, thank you sa lahat talaga. Okay, let's check. Scorpio. Alright. Scorpio. First card mo is Two of Hearts. Next is number 14. Number 14, Jack of Pentacles. Okay. Alright. Scorpio. Number 2, number 11, number 1. Number 19, number 14, number 31, number 10, number 5, number 4. Okay. This is the card. Okay, na posibleng may isang lalaki dito. Isang lalaki. Pwedeng past, present, or future mo siya. Kung babae ka. Or pwedeng LGBT ka. Or depende kung ano yung kung nasaan ka dito na estado. Sinasabi ng barahan na to na isang lalaki na sigurado na magiging mayaman siya. I don't know kung sino to. Ikaw ba yan? Lalaki ka na Scorpio? Babae ka na Scorpio? Yung ex mo, yung husband mo, yung boyfriend mo, yung kapatid mo? Basta there's someone here na single siya, pwedeng single, or pwede siyang single dad, pwede siyang father, wala naman yan sa status. Basta this one, sigurado na yung fortune niya. Kumbaga, siguro kahit sa ngayon, sobrang hirap siya sa buhay. Halimbawa lang ang lalaking ito, hirap na hirap siya. Like, kumikita lang siya ng normal sa everyday life niya. But, sinasabi ng barahan na to na wag nating i-underestimate ang lalaking ito kasi siya ay sigurado na yung fortune niya. Ang future niya ay sigurado na. Okay? So, pa-comment sa comment section. Sino ba sa akala nyo yung taong yan? Next is Jack of Diamonds. Number 14, 5. Ganon din dito. Lalaki siya. There is a sure sign of good news. Eto siya, oh. Diba? Yung lalaking yan ay sigurado na marami siyang blessings, good news na darating sa kanya. Okay? Kung makikita mo dito, tingnan mo siya, oh. Good news to eh. It's either, sabihin na natin na swerte siya sa love life, or pwedeng swerte siya sa pera, sa paghahawak ng pera. So, kita mo naman, di ba? Ihanda mo yung sarili mo kung ikaw yan. Kung lalaki ka na Scorpio, ay handa mo yung sarili mo kasi sigurado na daw na yayaman ka. Sigurado na daw na magiging successful yung buhay mo. 'Di ba? Congrats. And number 31, 4. So, dito sinasabi ng baraha sa'yo na kung ikaw ay isang Scorpio na naguguluhan ka, baka eto yun, na naguguluhan ka sa relationship. Like, halimbawa kung babae kang Scorpio, may nanliligaw sa'yo, dalawa, or pwedeng tatlo or marami. Tapos yung isang nanliligaw sa'yo, alam mo, sigurado ka na mayaman, may itsura, galing sa mayaman na pamilya. Pero hindi mo alam, tamad pala. Hindi mo alam, may bisyo pala. Since galing siya sa mayaman na pamilya or nakikita mo na mayaman siya because of business or hindi natin alam, baka suportado siya ng pamilya, akala mo, mayaman talaga. There's someone again, kasi may crossroad dito pwedeng isang tao, mahirap siya ngayon. Like, kumikita ang example dito, like, for example, ano lang siya, crew lang siya sa isang restaurant. So, i-compare mo siya sa isang tao na may sariling business.
syempre, nandun siya sa ilalim. Siya yung pinaka-list na pipiliin mo. Pero hindi mo alam, siya pala to. Siya pala yan. Dahil sa kasipagan niya, siguradong sigurado na daw yung fortune niya. 'Di ba? Ganun, minsan nagkakamali yung mga babae. 'Di ba? Sa pagpili. Lalo na yung mga materialistic. For me ako, para sa akin, mas pipiliin ko yung taong masipag. Yung taong alam ko na sanay sa hirap. Kasi yung taong yan, hindi yan papayag na may hirap habang buhay. Pero yung mayaman na, may pera na, may negosyo na, galing sa pamilyang, yung hindi talaga naghirap, guys. Yung sabihin natin, pamana ng pamilya. Sabihin natin, binigyan ng pamilya ng kapital para magnegosyo. Wala akong ano dyan. I-compare mo sa mga empleyado lang na simple. Mas doon ako sa empleyado. Kasi unang-una, kung pag-uusapan natin yung future, talagang yung taong yan, pag sanay yan sa hirap, hindi yan nakatikim ng karangyaan. Talagang kahit pagdaanan pa yan ng bagyo, lalaban yan. Pero minsan yung mga galing sa mayaman, 'di ba? Kasi inano sila parang ang tawag dito, binaby ba? Minsan, mabilis yan sumuko. Parang ganun. So yun yung barahan mo dito. Kung babae ka, naguguluhan ka, sino ba yung pipiliin ko? Etong mayaman na gwapo or etong pangit na to na walang business pero may trabaho, nakikita ko masipag. Yun yung parang yun yung parang tawag dito, batayan ba? Okay? So yun, example lang yan ha. Baka magalit ka na naman. Okay? Scorpio. Okay, ihanda mo din yung sarili mo kasi pwedeng makatanggap ka ng balita. Communication, balita. Okay. Yung mga Scorpio dito na gustong pumunta ng ibang bansa, sinasabi ng baraha mo sa'yo na ihanda mo yung baraha mo. Baraha talaga. Ihanda mo yung sarili mo. Okay? Prepare yourself. Kasi kung plano mong mag-ibang bansa, kung nasa Pilipinas ka pa, plano mong pumunta ng ibang bansa, ihanda mo yung mga official documents mo. Okay? Kasi makakatanggap ka ng balita na pwede ka nang mag-apply papuntang ibang bansa or kung ano pa man yan. So, nakikita ko sa'yo dito. Okay? So, ihanda yung mga papeles, dokumento, ihanda yung kung ano man yan na gusto mong ihanda. Kasi malapit nang matapos yung paghihintay mo. Okay? Pwedeng you're waiting for the plane ticket, for the visa, or kung ano pa man yan. So, yung mga official documents, kailangan na ayusin. Yung official, mga official na, basta official na yan, ibig sabihin, sure na yan. Okay? So, doon, sa mga nasa ibang bansa din, kung gusto mong lumipat ng ibang bansa pa, siguro makakapag-desisyon ka na ngayon na lilipat ka na talaga. Gusto mo nang umalis. Scorpio, Hierophant, and 5 of Pentacles. Nako, nakakaloka. Ikaw ba, Scorpio, ay marami kang pera? Marami kang pera or ano ba? Kasi ang nakikita ko sa'yo dito, posibleng ikaw yung magiging Hierophant ng isang tao. Ikaw yung magiging pwedeng breadwinner ka sa pamilya. Or posibleng ikaw yung gagawin na palabigasan. Sugar mama, sugar daddy. Parang ganon. Kahit bata ka pa, are you careful
sa nangyayari sa paligid mo. Kasi ang nakikita ko sa'yo dito, isang Scorpio na posibleng nakapag-asawa. May edad ka na ba? Kasi kung nakapag-asawa ka ng medyo bata pa sa'yo, mag-iingat ka. Kasi habang buhay ka niya, na aasahan talaga. Tingnan mo, oh. Yung mga problema niya sa finances, iaasa niya sa'yo. Kasi yung 5 of Pentacles na yun, talagang walang pera, eh. Like, hindi siya willing maghanap ng trabaho. Wala siyang, anong tawag dito? Anong tawag doon? Pagkukusa. Okay? Kung makikita mo dito, wala siyang pagkukusa na maghanap ng trabaho. Okay? 5 of Cups and the Chariot. Yung 5 of Cups naman and the Chariot, makikita mo dito na wala kang pagsisisihan daw sa future. Okay? Wala kang pagsisisihan kasi ibig sabihin, guys, ang barahan na to, this is a warning para sa atin. Awareness yan, eh. Awareness na, Scorpio, kung ano yung ginagawa mo sa ngayon, kung ano yung decision mo ngayon, tungkol sa trabaho, love life, kung may negosyo ka, tungkol sa pamilya, or sa kung ano man na diskarte mo sa buhay, once na nagkamali ka, wala kang dapat nasisiyan sa future, ha. Kasi sinasabi ng Chariot and the 5 of Cups na lahat daw ng mangyayari sa'yo sa future, walang sino man na responsable doon, kundi ikaw lamang. Okay? Kung maganda yung magiging future mo, i-congratulate mo yung sarili mo kasi you did your job, 'di ba? Pero kung hindi maging maganda ang takbo ng future mo, wag na wag mong sisisihin na kahit na sino. Okay? Gets nyo? Kasi baka baka meron kayong mga ginagawang desisyon sa ngayon na pagdating ng araw, sisihin nyo yung magulang nyo, yung boyfriend nyo, yung girlfriend, yung asawa, yung anak. Kaya, wina-warningan ka. Tingnan mo, yung baraha mo. 'Di ba? Tulad nito, kung nakapag-asawa ka ng isang batugan, ng isang mamas boy, or ng isang mabisyong tao, walang may dapat sisihin nun kasi ikaw yung pumili sa kanya. Okay? Yun lang yung sinasabi ng baraha. Okay, 9 of Wands and the Tower. Sabi ko sa'yo, eh. Mayroon ditong, in love na Scorpio. Nakikita ko may relationship ka. I don't know kung anong klaseng relationship ka, LGBT, babae sa lalaki, lalaki sa babae, whatever relationship mayroon ka. Ang nakikita ko sa'yo dito sa ngayon, normal yan. Normal na kilig ka, mahal na mahal mo, inspire na inspire ka. Pero darating ang araw, 9 of Wands and the Tower, na pagsisisihan mo talaga yung decision mo. Kasi mapapagod ka rin, eh. Okay lang, ngayon siguro natatanggap mo na sugar mama ka, sugar daddy ka, or sabihin natin provider ka. Pero pagdating ng araw, mapapagod at mapapagod ka rin. Kasi makikita mo yun, yung person mo, nasa bahay lang, bumibisyo, ikaw, panay trabaho, di ba? So, sa barahan ito, sinasabi na, okay, ngayon, i-enjoy mo lang kung anong kasayahan, kung anong emotion yung meron ka, kasi pagdating ng araw talaga, magsisisi ka. Yun yung sabi ng baraha. Pero wala kang dapat nasisihin, guys, ha? Wala kayong dapat nasisihin. Kundi sarili nyo lang. Kaya nga tayo, atong tarot na to, guide lang to. Guide lang to. Pero yung iba nagagalit sila. Pag yung lumalabas ng baraha, hindi pabor sa ginagawa nila, nagagalit sila. Which is hindi nila alam, malaking bagay yung tarot, guys. Pag ikaw ginamit mo yung intuition mo, magaguide ka talaga sa tama. Pero kung pagkarinig mo ng ganyan, kukontrahin mo kasi hindi yun yung ginagawa mo, talagang mangyayari yung gusto mo. Okay, so last message natin sa second deck is 2 of Cups and 2 of Swords. So there's a balance na kailangan. Sabi ng baraha sa'yo dito, huwag kang masyadong magpadalos-dalos kasi itong 2 of Swords na to, pabago-bago ka ng isip. Yun ang problema sa'yo. Hindi natin alam kung hormonal imbalance ba yan. Ano ba? Bakit ba pabago-bago? Mag-comment yung mga pabago-bago yung isip dito sa comment section. Sa love life, ganun yun.
Kung bata ka pa, nasa below 30 years old, okay lang, siguro papalit-palit ka ng relationship. Pero pagdating mo ng 30 plus, nako, kung hindi ka masaya sa isang relationship, tumigil ka na muna sa pakikipag-relationship. Kasi minsan, ang problema dyan, hindi sa tao. Mayroon yan na may mga tao na nakalima na silang asawa, pero yung biniblame nila, yung naging asawa nila. Hindi nila alam, sila yung problema. Kasi nakalima ka na nga eh. So, ibig sabihin, yung 5 na yon masamang ugali. Ibig sabihin, yung 5 yon hindi compatible sa'yo. Ikaw ang may problema. Parang ganon. 'Di ba? So, dito sa baraha mo, sinasabi ng baraha sa'yo na huwag kang basta-basta magdedesisyon. Okay? Lalo na sa love life. Doon sa mga nasa above na 20, if 20 na kayo, nakikipag-live-in kayo guys dahil tinetest nyo yung relationship. Hindi sa nakikialam ako pero this is my opinion. Opinion ko lang na hindi nyo naman hinihingi. Kung ako sa inyo, hindi nyo naman kailangan na mag-live-in 'di ba? Dating lang Alam nyo ba may mga ibang lahi, hindi yung European and iba na kasi sila liberated sila talagang live-in kung live-in. Pero may mga Asian countries na nasa dating lang sila. Dating lang talaga. Tinitingnan kung compatible ba sila, ganyan ganito. Tinitingnan kung lalo na kung may problema, kung maaasahan niya ba yung karelasyon, ganon. Pwede naman dating lang 'di ba? Para malaman mo kung ano ba 'yan, kaysa mag-live-in tapos magkakaroon ng anak, magkakaroon ulit ng anak sa next, 'di ba? So tapos sisisihin yung anak kasi nabuntis siya daw ng so dito sinasabi ng baraha sa'yo, pag-isipang mabuti lahat ng decision making, huwag magpadalos-dalos para hindi tayo magsisi sa bandang huli. Thank you guys. Bye!